Hello po, ako si Darlene, taga Zambales. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ko. May boyfriend po ako dati. Carlo po ang pangalan niya. Simula college ay naging kami na ni Carlo. Nabuntis niya po ako at dahil ayaw niyang mapagchismisan kami ng mga kapitbahay ay inalok niya na ako ng kasal bago pa lumaki ang tiyan ko. Sinabi ko yun sa pamilya ko at naging masaya naman sila dahil sa unang pagkakataon ay magkakaroon na sila ng apo. At isa pa ay nasa tamang edad na kami at may stable na trabaho pareho kami ni Carlo. Kaya lang ay nakiusap si mama na huwag muna kaming magpakasal. Ang ate ko kasi at ang boyfriend niya ay ikakasal na rin. Mas nauna kasi silang nagplano at kami ni Carlo ay biglaan lang dahil nabuntis niya nga ako. Si mama kasi ay naniniwala sa mga pamahiin at isa nga doon ay ang sukob sa kasal. Kapag daw kasi ikinasal ang magkapatid sa iisang taon, ang isa daw ay mamalasin. Pero hindi ako naniniwala sa mga pamahiin at ganoon din ang ate ko, lalo pa at ang mapapangasawa niya ay isang Amerikano. Ang mama ko kasi ay lumaki na puro pamahiin ang pinapaniwalaan. Ganoon daw kasi ang tinuro sa kanila ng lola ko bago siya mawala. Pero dahil nga sa hindi kami naniniwala doon ay itinuloy din namin ang pagpapakasal. Ang ate ko ay kinasal ng buwan ng Pebrero at makalipas naman ang 4 na buwan ay kami naman ni Carlo. Hindi naman ganon kabongga na katulad kina ate dahil nga biglaan lang. Pero maayos namang nairaos ang kasal namin at wala namang nangyaring masama habang ginaganap ang kasal. At napakasaya ng araw na iyon para sa amin. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Carlo. Pinag-resign na rin niya ako dahil lumalaki na ang tiyan ko. At siya na lang din ang magtatrabaho dahil kaya naman daw niyang buhayin kami. Wala talaga akong masasabi sa pagiging responsableng asawa ni Carlo. Lahat ng pangangailangan ko ay naibibigay niya dahil maayos naman ang sahod niya bilang engineer sa isang kumpanya. Hanggang sa dumating sa amin ang isang pagsubok. Nagkaroon ng problema ang kumpanyang pinapasukan niya at nalugi. Hindi naman ako pwedeng makabalik sa trabaho dahil masela ng pagbubuntis ko. Nagkataon din naman na nag-iipon kami ng pera para sa panganganak ko. Nag-apply naman si Carlo sa ibang kumpanya pero pigo pa rin siyang makahanap ng trabaho. Pati mga gamot ko sa pagbubuntis ay hindi ko na nabibili. At ng oras na manganganak na ako ay wala kaming hawak na pera. Kaya napilitan kaming ibenta na lang ang sakyan namin. Dahil nahihiyang dumapit si Carlo sa mga magulang ko. Pati kasi mga pangangailangan ng anak namin ay hindi na namin nabibili. At isa pa, sunod-sunod din ang pagkakasakit naming mag-anak. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganon. Kabaligtaran naman nang nangyayari sa ate ko, lalong umangat ang buhay nila. Nagkaroon pa ng maraming branch ang mga negosyo nila ng asawa niya. At kasabay nun ang pagbubuntis din ni ate. Hindi ko rin maiwasan ang hindi mainggit sa sitwasyon ng ate ko. Bigla ko tuloy na alala ang sinabi ng mama ko tungkol sa pamahiin na sukob sa kasal. Kaya tinanong ko siya kung may paraan ba para maalis ang ganong sumpa. Meron daw. At ang paraan na iyon ay ang pagsunog sa lahat ng ginamit namin nung kasal. Katulad ng wedding gown ko at barong ni Carlo. Kaya lang, ang problema ay narentahan lang namin iyon sa boutique ng kakilala ni Carlo. Hindi ko na alam ang gagawin ng panahon na iyon. Nagsisikap naman kaming gumawa ng paraan pero wala pa rin. Lumapit na rin ako sa ate ko para manghiram ng pera pero pinagbawalan din ako ng mama
dahil baka mahawa din daw ang ate ko sa kamalasang nangyari sa amin. Masakit man sa loob ko ay sinunod ko na rin dahil ayoko matulad sa akin ang ate ko. Tapos noon ay nagpunta na sa Amerika ang ate ko at doon na rin nila piniling manirahan. Nakapasok na rin ng trabaho si Carlo pero hindi ganun kalaki ang sahod niya katulad dati. Ang pinakamatindi, hindi pa man nakakatagal sa trabaho ang asawa ko ay naaksidente siya. Nabangga ang taxi na sinasakyan niya sa isang truck at iyon na nga ang ikinamatay niya. Habang kaming mag-iina na naiwan niya, hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin sa hirap. Tinutulungan naman kami ni ate pero para kaming isinumpa na dahil sa pagkikisukob namin sa kasal. Kaya ang masasabi ko lang, kung wala namang mawawala ay sumunod na lang sa mga pamahiin ng mga matatanda para hindi magkamalas-malas ang buhay. Ako po si Miriam, taga-Kabanatuan ako. 30 years old na po ako. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang karanasan ko sa patay at ang pamahiin tungkol dito. 12 years na po simula mamatay ang tatay ko dahil sa sakit sa baga. Mga 18 years old pa lang ako noon. Ako po ang panganay sa 4 na magkakapatid, kaya ako ang katuwang ng nanay ko sa pag-aasikaso. Alam ko na mahirap para sa nanay ko ang pagkawala ni tatay, pero sinusubukan niyang magpakatatag para sa amin. Nang maiburol na ang tatay ko, ay nagsidatingan na ang ilan naming mga kamag-anak at kaibigan ni tatay. Nagpadala rin ng mga bulaklak at abuloy ang dating amo ni tatay sa talyer na pinapasukan niya dati. Medyo malaki rin ang nakuha naming abuloy para sa tatay ko. Ang sabi ni nanay ay gagamitin niya ang matitirang pera para sa maliit na negosyo para kahit papaano ay may mapagkuhaan kami ng para sa pag-aaral namin. Sabi ng mga kaibigan ng tatay ko, mabait at mapagbigay daw siya, kaya marami rin ang nag-abuloy sa kanya. Salitan kami ni nanay sa pag-aasikaso sa mga nakikiramay kay tatay. Habang lumalalim ang gabi, ay kumukonti na ang mga taong pumupunta sa lamay at nagsiuwian na sila hanggang sa ako na lang ang natirang gising. Tulog na rin kasi ang mga kapatid ko, pati ang nanay ko. Pumunta muna ako sa kusina para kumuha ng kape at nang sa ganon ay hindi ako antukin. Ang sabi pa ni nanay ay gisingin ko daw siya kapag inaantok na ako. Bawal daw kasi na walang magbabantay sa pataya dahil pamahiin daw yon. Kaya umupo na ako sa tabi ng kabaong niya at umiinom na lang ng kape para hindi ako antukin. Pero parang wala nang epekto sa akin ang pag-inom ng kape dahil gusto nang pumikit ng mata ko dahil sa antok. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Hanggang sa makarinig na lang ako ng kalabog sa kabaong ni tatay. Dahan-dahan kong inangat pa ang ulo ko at nagkusot-kusot pa ng mata at tinignan kung saan nanggaling ang tunog. Pero wala nang katao-tao sa paligid, kahit nasa labas ay wala na rin. Saka ko naisipan na silipin ang kabaong ng tatay ko. Kinilabutan ako at parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang makita ko na wala si tatay sa kabaong niya. Kinusot ko pa ulit ang mata ko at sinampal ang sarili dahil baka nananaginip lang ako. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng parang may tao sa likuran. Paglingon ko ay para akong naging estatwa sa kinatatayuan ko dahil nakita ko na si tatay iyon at galit ang mukha niya
habang papalapit siya sa akin at sinabi niya na bakit ko raw siya tinulugan. Napaatras naman ako sa kabaong at sumigaw ako ng napakalakas. Hanggang sa maramdaman ko na may tumapik sa balikat ko at pag-angat ko ng ulo ay si nanay ang naroon. Narinig daw niya na sumisigaw ako na parang binabangungot. Kaya bigla siyang lumabas ng kwarto para tignan niya ako. At nakita niya ngang natutulog ako sa tabi ng kabaong ng tatay ko. Sinabi ko sa nanay ko na napanaginipan ko si tatay. Bakit daw kasi hindi ko siya ginising kung gusto ko nang matulog. Kaya daw siguro nagpakita sa panaginip ko si tatay dahil tinulugan ko siya. Bawal daw kasi. Isang pamahiin daw ng mga matatanda na kapag tinulugan mo ang patay at walang ibang magbabantay ay mawawala siya sa kabaong niya. Minsan pa nga raw ay napapalitan ito ng mga dahon ng saging. Ang gumagawa daw noon ay mga masasamang elemento. Kapag iniiwanan daw ng tagabantay ang patay nila o di kaya ay tinutulugan. Kaya hanggang sa mailibing na ang tatay ko ay hindi ko na tinulugan ang tatay ko. O kaya kapag inaantok na ako ay tinatawag ko na ang nanay para may kapalit sa pagbabantay sa tatay ko. Kasi ayoko na maulit na mapaginipan ulit si tatay at magalit siya sa akin. At humingi na rin ako ng tawad sa tatay ko. Ako po si Maureen. Taga-Pasig po ako. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kwento tungkol sa pamahiin. Mga 3 taon na rin ang nakalipas. Nasa trabaho po ako noon bilang office clerk nang makatanggap ako ng tawag mula sa pinsan ko sa Laguna. Naaksidente raw ang sinasakyang tricycle ni Tita Elma habang papasok siya sa school at dead on arrival na raw. Isang public teacher po ang tita ko na kapatid ni mama. Nung araw na iyon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa balita sa akin ng pinsan ko. Dahil nakaraan lang magka-chat kami ni Tita Elma na pupunta ako ng Laguna para makapamasyal sa bagong gawang bahay nila. Halos natulala ako sa trabaho nang mabalitaan ko iyon. At sa isang iglap lang ay hindi ko na siya maaabutang buhay pagpunta ko ng Laguna. Mahal ko si Tita Elma dahil parang nanay ko na rin kasi siya. Si Tita Elma kasi ang nag-alaga sa akin nung nag-abroad ang mama ko nung maliit pa kami. Naghiwalay na kasi ang magulang ko noon kaya kailangan mag-abroad ni mama para matugunan niya ang pangangailangan namin. Hindi naman ako pinabayaan ni Tita Elma noon. Tinuring din niya ako talaga na tunay na anak. Nagkahiwalay na lang kami ni Tita nung mag-aral na ako ng college sa Manila at makapagtrabaho na. Pero hindi ko pa rin siya nakakalimutan lalo na tuwing birthday niya. Nag-leave ako sa trabaho ko noon para mapuntahan at makita agad ang tita ko. Nagkita-kita din kami ng mga pinsan ko at mga kamag-anak. Nag-share din ako para sa gagamitin sa lamay ni tita. Nagpaluto rin ako ng mga pagkain dahil alam ko na marami ang pupunta sa lamay ni Tita Elma dahil mabait siyang tao. Pero kinabukasan pa noon na itating si Tita Elma sa bahay dahil marami pang inaasikaso. Kaya naipauwi ko na ang ibang pagkain sa mga kamag-anak namin dahil baka mapanis lang. Kinabukasan noon ay dumating na si Tita Elma sa bahay niya at halos magwala ako sa iyak nang makita ko na nasa kabaong na ang tita ko. Gabi-gabi ay marami akong pinapalutong pagkain at marami ang natitira kaya pinapauwi ko na rin sa mga kamag-anak ko. Nagstay na rin ako sa Laguna
hanggang sa mailibing si Tita Elma. Nang makauwi na ako sa Pasig, mga ilang araw lang ang lumipas ay muling tumawag ang pinsan ko para ibalita na ang isa naming kamag-anak doon ay nasugod sa ospital dahil sa appendicitis. At nagulat ako nang isisi nila sa akin ang pagkakasakit ng kamag-anak namin doon. Dahil hindi raw ako sumunod sa pamahiin na bawal mag-uwi ng mga pagkain galing sa lamay. Pinauwi ko daw sa kanila ang mga pagkain simula nang hindi pa idinadating si Tita Elma sa bahay hanggang mailibing siya. Nasundan pa ulit ang pagkakasakit ng ibang nag-uwi ng pagkain at yung isang batang pamangkin ko ay binawian naman din ng buhay dahil sa sakit na dengue. Hindi ko alam kung talagang dahil sa pagpapauwi ko ng pagkain sa kanila kaya nagsunod-sunod ang mga nagkakasakit at may isang namatay pa. Nagbigay rin ako ng tulong sa kanila pero tinanggihan nila iyon at nagalit din sa akin ang nanay ng pamangkin ko dahil sa pagkamatay ng anak niya. Simula rin nang nawala si Tita Elma ay hindi na rin ako nagpunta doon dahil alam ko na masama ang loob nila sa akin. Wala naman kasi akong alam sa mga pamahiin na ganyan dahil kahit lumaki ako sa probinsya ay hindi nila naituro iyon sa akin. Hindi na rin ako nagpupunta doon kapag may mga family reunion simula nang mawala si Tita Elma dahil galit sila sa akin. Pati na rin si Mama ay hindi na rin pumupunta doon dahil syempre anak niya ako at masama din ang loob niya sa mga kamag-anak niya. Kaya ngayon ay mas naging aware na ako sa mga ganyang pamahiin. Ang akala ko kasi ay hindi naman totoo ang mga iyon. Yun pala ay mararanasan ko sa mga taong malapit pa sa buhay ko. Pero naisip ko lang din bakit ako ang sinisisi nila? Wala namang nagsabi sa akin ng pamahiin na iyon. Sila ang nakakaalam pero sige lang sila sa pagtanggap ng mga pagkaing pinapauwi ko. Kaya dapat mga sarili nila ang sisihin nila kung anumang kamalasan ang hinatid sa kanila ng pag-uwi nila ng pagkain galing sa patay. Magandang araw po. Ako si Angel, taga Tarlac. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang karanasan ng best friend kong si Cherry. High school pa lang po kami ay boyfriend na niya si Jonathan hanggang sa makatapos kami ng college at makapagtrabaho na. Kaya naisipan na nilang magpakasal. Stable na rin naman ang trabaho nilang dalawa. Taong 2018 nang magpakasal sila noon. Kasama ako na Cherry na lumuwas noon sa Maynila. Sa Divisoria kami namili ng mga kailangan niya sa kasal at ang gagamitin niyang trahe de boda. Ang sabi ng mga matatanda sa amin, may pamahiin raw na kapag ikakasal na ay bawal daw makita ng groom ang bride na nakasuot ng trahe de boda niya bago ang mismong kasal. Dahil hindi raw matutuloy ang kasal o kaya ay may masamang mangyayari. Mga 2 araw bago ang kasal ay nagpunta sa Jonathan sa bahay nila Cherry dahil dinala nito ang baboy na kakatayin para sa handaan nila sa kasal. Pero hindi sinasadya na makita niya si Cherry sa may bintana ng kwarto na suot ang trahe de boda. At nakita niya rin si Jonathan. Kabilin-bilinan pa naman ng mama na Cherry na bawal magkita ang bride at groom bago ang kasal dahil pamahiin daw yon. Kaya nagalit ang mama na Cherry at pinaalis agad si Jonathan. Dumating ang araw ng kasal ni na Cherry at Jonathan. Medyo umaambon nun at malakas ang hangin. Ang sabi sa balita ay may habagat daw. Kaya naiinis si Cherry dahil sa araw pa ng kasal niya nagkaroon ng ganon.
Maaga din ako sa bahay nila dahil ako ang maid of honor noon. Nakahanda na ang lahat at nang kukunin na ni Cherry ang singsing nila ay wala ito sa ibabaw ng drawer. Kaya hinanap namin sa buong kwarto pero wala. Naisipan naman ng mama na Cherry na tignan sa ilalim ng kama at nakita nga na nandoon iyon. Nagtaka naman si Cherry kung bakit iyon napunta doon. Samantalang maayos naman daw niyang inilagay sa ibabaw ng drawer niya bago siya matulog. Hindi niya alam pero parang sinadya raw na alisin sa pwesto para maghanap siya at madelay ang kasal niya. Nang aalis na kami noon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang gusto nang umiyak na Cherry ng oras na iyon dahil lahat ata ng kamalasan ay binigay sa araw ng kasal niya. Hindi na namin inantay pa na tumigil ang ulan kaya kahit sa kalakasan nito ay umalis na kami at sumakay na rin ng bridal car si Cherry. Dahil sa malakas na ulan ay basang-basa ang trahe de boda niya. Pati kaming mga abay ay basa na rin. Pangarap ng mga babae na makapagpamarcha papunta ng altara. Pero ayaw nang gawin ni Cherry iyon dahil sa nangyari. Kahit naiinis ay ginawa na lang niya para lang matuloy ang kasal nila ni Jonathan. Naiiyak na si Cherry noon. Pinakalama lang namin siya. Ang mahalaga ay matuloy ang kasal nila. Pagdating pa sa reception ay nagkagulo pa dahil nasira ang mga dekorasyon doon dahil sa malalakas na hangin dahil sa habagat. Nagliparan na rin ang mga tablecloth at pati ang mga ibang putahe ay nabasa na rin ng ulan. Nanlumo kaming lahat dahil sa nangyari. Ang akala nila Cherry ay doon na natapos ang kamalasan na nangyari sa kasal nila. Pero nung gabi na matapos na ang kasal ay sa hotel na lang nagdiretso ang dalawa para makapagpahinga. Maayos naman daw ang hotel kung saan sila nag-check-in. Kaya lang, ang kwartong nakuha nila ay may nakakatakot din silang magiging karanasan. Pagkatapos daw nilang maligo na Jonathan ay nagsuklay siya ng buhok sa harap ng salamin nang may mapansin siyang dumaan sa likuran niya na anino. Mabilis lang daw. Akala niya ay si Jonathan yon pero hindi pala dahil paglingon niya ay wala namang tao doon. Kaya paglabas ni Jonathan sa CR ay tinanong niya at ang sabi ay kakalabas nga lang niya ng banyo. Baka guni-guni lang daw iyon ni Cherry. At nang siya naman ang naliligo ay napatigil siya at pinatay muna ang shower dahil nakita niya na may nagpipihit ng doorknob. Kaya binuksan niya ang pinto at sinilip dahil baka si Jonathan iyon. Pero kinilabutan siya nang makita niya si Jonathan na nasa kama at nakahiga. At nakita niya sa paanan ng kama na may babaeng nakaputi na nakatayo doon. Kaya sumigaw siya pero hindi raw siya naririnig ni Jonathan dahil may headset sa tenga. Kaya bumalik siya sa banyo at nagmadaling magbihis. Paglabas niya ay wala na ang babaeng nakatayo. Sinabi niya iyon kay Jonathan habang namumutla siya. Kaya nag-request sila na lumipat na lang ng kwarto dahil hindi niya nakakayanin na magpalipas pa ng magdamag doon sa kwarto na nakuha nila. Nang makalipat na sila ng kwarto ay naisip nila na baka may kinalaman ang lahat ng nangyari sa kanila ng araw na iyon tungkol sa pamahiin na bawal makita ng lalaki ang babaeng nakasuot ng trahe de boda hanggat hindi pa nagaganap ang kasal. Kamusta po kayo?
Ako po si Samara, taga Davao. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ko sa tiktik at sa pamahiin nung nagpuntis ako sa panganay kong anak. Pagkatapos ko ng high school ay nakapag-asawa na po ako. Dahil na rin siguro sa broken family ako at ang lola ko lang ang nag-alaga sa akin, kaya nakapag-asawa na rin ako ng maaga. Si Jason ang napangasawa ko na isang magsasaka sa lugar namin. Madalas ko siyang kakwentuhan kaya siguro nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mabait naman siya at mapagbigay. Yun nga lang ay malaki ang agwat ng edad namin. Nang makilala ko siya ay 17 lang ako at siya naman ay nasa 27 anyos na. Kapag wala siyang trabaho sa bukid ay umaekstra siyang kargador sa kabilang bayan para may maiuwi pa rin siyang pera sa aming pamilya. 6 na buwan na akong buntis noon sa panganay ko. Nung isang beses ay nagpaalam ang asawa ko na baka kinabukasan na siya umuwi dahil maraming nagdatingan na gulay sa palengke sa bayan at kailangan ng kargador doon. Bago siya umalis noon ay pinaalalahanan niya akong mabuti dahil mag-isa lang ako sa bahay. Hindi naman ako matatakutin kaya ayos lang sa akin. Para din naman sa amin ng anak ko ang pagtatrabaho ng asawa ko. At bago siya umalis ay hinanda niya muna ang mga kailangan ko. Pagkaalis ni Jason, nung gabi ay pumasok na agad ako sa kwarto para magpahinga. Inubos ko lang ang tinimpla kong gatas at nagpalit na ako ng damit pantulog. Ang bestidang pula na ibinigay ng lola ko ang sinuot ko ng gabing iyon. Medyo nakakaidlip na ako nang makarinig ako ng huni ng isang malaking ibon sa paligid. Parang may kakaiba sa huni ng ibon na iyon at bigla kong naisip na baka isang tiktik iyon dahil nga buntis ako at mag-isa lang sa bahay. Maya-maya pa ay narinig kong lumalayo na ang huni ng ibon pero hindi ako nakampante dahil naalala ko ang sabi ng lola ko na kapag daw ang isang tiktik ay palayo na ang tunog, kabaligtaran daw iyon. Habang lumalayo ang tunog, ay papalapit daw iyon sa biktima. Kaya tumayo ako at kinuha ang asin at buntot pagi na hinanda ng asawa ko bago siya umalis. Kahit kinakabahan ay tumakot ako ng asin at hinagis ko sa bubong namin na may butas. Kinilabutan ako sa nakita ko. Dahil mula sa butas ay naroon nga ang tiktik na nanlilisik ang mga mata niya sa akin. At akma nang ilalabas ang dila kaya hinampas ko ng buntot pagi iyon hanggang sa makaalis. Maya-maya pa ay wala na akong narinig na huni ng ibon pero hindi na ako nakatulog buong magdamag hanggang mag-umaga. Nang makauwi na ang asawa ko ay sinabi ko sa kanya ang nangyari. Nag-alala naman ng asawa ko sa akin at sa pinagbubuntis ko. Sinabihan din niya ako na huwag akong magsusuot ng pulang damit hanggat buntis ako dahil mas malapit ang mga tiktik kapag nakakakita ng pula at nakikita din nila ang sanggol sa sinapupunan. Isa daw iyong pamahiin na nalaman niya sa mga magulang niya. Mabuti na lang at may kaalaman ng asawa ko sa mga ganoong bagay. Palibhasa kasi ay matanda siya sa akin. Ako kasi ay bata pa ng panahon na iyon. Kaya hindi ko pinapansin ang mga ganoong pamahiin. Kaya simula nang mangyari ang ganon ay hindi na tumatanggap ng trabaho sa gabi ang asawa ko hanggang sa makapanganak na ako. Nang maglaon, may nagsabi naman sa akin na panlaban nga raw sa masasamang elemento ang kulay pula. Kaya naguluhan tuloy ako kung ano ba ang totoong pamahiin doon.
naniniwala po ba kayo sa mga pamahiin? Dati, hindi po ako aware since hindi naman po uso sa pamilya namin ang mga ganyan. Not until may na-experience ako. Ako po si Odessa. 26 na po ako at nagtatrabaho sa isang casino. Solo akong umuupa sa isang maliit na apartment dito sa Parañaque, habang ang pamilya ko naman ay nasa Valenzuela. Mabait naman yung may-ari na si Nanay Norma, at sa tagal ko dito ay itinuring na rin nila akong kapamilya. Isang araw, wala akong pasok. Inaya ako ni Nanay Norma na magbaklaran. May gusto rin akong bilihin noon kaya sumama ako. After naming magsimba ay nag-ikot-ikot kami at may nadaanan kaming isang thrift store. Inaya ko siyang pumasok. Wala akong natipuhang damit pero isang life-size na salamin ang umagaw ng atensyon ko. Ang aesthetic ng dating at mura pa. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at agad kong binili iyon. Pagdating ay excited na kinabit ko iyon kaagad sa dingding ng CR na nakaharap sa pinto. Maliit lang kasi yung studio type na room at doon lang siya bagay. Sobrang nagandahan talaga ako dun sa salamin. Matagal ko nang gustong magkaroon ng ganon kaso ang mahal. Pinagkumpara ko din siya doon sa half body na nasa loob naman ng CR. Pero grabe, ang ganda ko dun sa bagong bili kong salamin. Kumbaga sa magic sa mga camera, parang naka-filter ako sa salamin na yon. Masaya talaga ako, lalo't ako yung tipo ng tao na kada kibot ay titingin sa salamin. Pero nung nakita ni Nanay Norma iyon ay sinita niya ako. Bakit ko daw iyon inilagay? Hindi ko daw ba alam na masamang itapat ang salamin sa pinto? Ang salamin daw kasi ay isang portal at pag iniharap mo sa pinto ay maaaring maglabas iyon ng negative energy. Natawa ako kay Nanay at biniro ko pa siya na ang dami niya kakong alam. Halata kong hindi nagustuhan iyon ni Nanay. Sabi ko na lang sa kanya na ililipat ko na lang kahit wala naman akong balak dahil hindi nga ako naniniwala. Pero nagbago din ang paniniwala kong yon nang isang madaling araw na umuwi ako galing ng trabaho ay may kakaiba akong napansin sa salamin. Pagpasok ko pa lang ng pinto ay nagulat ako kasi akala ko may taong nakatayo doon sa pader. Pero bigla ko rin agad naisip na syempre ako yun kasi salamin nga yung nasa pader. Antok na ako pero nag-half bath at nagbihis muna ako tapos nagsuklay sa harap ng salamin na iyon. Pangiti-ngiti pa ako sa sarili kong imahe noon bago lumayo. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalayo sa harap ng salamin nang bigla akong matigilan. Sa peripheral vision ko kasi ay may nakita akong naiwang imahe doon sa salamin. Hindi na ako nakatapat kaya dapat ay wala na ang imahe ko. Pero may nakatayo pa rin doon. Kinakabahang dahan-dahan akong umatras pero pagsilip ko ay normal na imahe ko na lang naman ang nakita ko. Para makasiguro ay paatras din ang ginawa kong paglayo habang hindi inaalis ang mata sa salamin at wala naman na akong nakitang kakaiba. Namalikmata lang siguro ako o dala ng sobrang pagod. Nang sumunod na araw, wala akong pasok, maga akong natulog. Pero hindi rin naman ako makatulog. Biling-baligtad lang ako sa higaan. Balisa ako na hindi ko maintindihan. Pag yung napipikit na ako bigla akong mapapaigtad dahil parang dinig ko may tumatawag sa akin. Hanggang sa sumakit na lang ng matindi ang ulo ko. Mag-aalas 3 na noon ng madaling araw. Total ay hindi na talaga ako makatulog. Yung sakit ng ulo ko na lang ang susolusyonan ko.
Bumangon ako at nagtimpla ng kape, tapos ay uminom ng gamot. Habang nagkakape ako, nakita ko na naman sa sulok ng mata ko na parang may nakatayo sa salamin. Lumapit ako pero sarili ko lang naman din ang nakita ko. Pero bigla akong napatitig kasi parang iba yung itsura ko. Magatla yung noo ko at nanlalalim at nangingitim din ang palibot ng mata. Nagtaka ako, ganun pa ako kabilis ang epekto ng hindi ko pagtulog nung gabing yon? Hinawak-hawakan ko pa yung pisngi ko noon nang bigla akong matigilan. Yung imahe ko sa salamin, hindi nakahawak ang kamay ko sa pisngi, kagaya ng ginagawa ko, kundi nakababalang sa magkabilang gilid. Bigla akong napaunat ng tayo, sabay atras. Nanlalaki na noon ang ulo ko at ang mata ko at nagsisimula na rin manginig ang aking katawan. Sinubukan kong ikaway ang kamay ko pero hindi sumunod ang imahe ko at sa halip ay gumawa iyon ng ibang kilos. Alam kong nanlaki ang mata ko at napanganga ako sa takot. Pero yung mukha ko sa salamin ay pailalim ang tingin at nakangisi ng nakakatakot. Nangihilakbot na sumigaw ako, sabay takbo palabas ng pinto. Kinalabog ko ang pinto nila Nanay Norma at nagiiyak na sinabi ko ang nangyari. Sabi ni Nanay Norma na ayun na nga yung sinasabi niya, na dahil itinapat ko ang salamin sa pinto ay nahatak nito palabas ang negative energy at mga entity na nasa loob ng salamin. Kinabukasan ay binasag muna namin ang salamin bago ipinahakot sa truck ng basura. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ochi. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo nangyari a few years ago. May dati po akong kaibigan na nakasamaan ko ng loob. Actually, nakaaway ko po talaga na humantong pa sa baranggayan. Tawagin na lang natin siyang Salen. Hindi po ako magmamalinis. Pareho naman po talaga kaming may kasalanan. Nagkautang siya sa akin ng malaki. At nung nalaman ko na wala talaga siyang balak bayaran ng utang, pinahiya ko siya sa harap ng maraming tao. Nagkaayos naman din po kami at nangako siyang babayaran ako. Pero lumipas na sa takdang usapan namin ni Singkong Duling, wala talaga siyang ibinigay. So ako naman po, sa advice na rin ng parents ko, hinayaan ko na lang. Hindi na bumalik sa dati yung friendship namin, pero civil naman kami sa isa't isa. Nagtatanguan kapag nagkakasalubong o nagkikita. Deadma lang talaga siya, as if wala siyang nagawang atraso sa akin. Nag-move on na rin ako. Total, apaw naman ang blessings ko ng mga panahon na iyon. Habang siya, balita ko tambay pa rin at hinahabol ng iba pang pinagkakautangan. Isang araw, papasok ako sa trabaho noon. Nadaanan ko siya sa harap ng bahay ni Aling Tilde at kausap ito. Si Aling Tilde ay pinaghihinalaan ng mga kalugar namin na may alam sa pangungulam. May teorya kasi na kapag nakasagutan ito ay may mangyayaring hindi maganda o di kaya naman ay magkakasakit yung tao na yon. Dahil doon ay iniiwasan na lang siya ng mga tao sa amin. Kaya nagtataka ako kung ano kayang sadya sa kanya ni Salen. Nang mapatapat ako sa kanila ay ngumiti at kumaway pa sa akin si Salen. Hindi ko alam kung paranoid lang ba ako o ano, pero may naramdaman akong kakaiba sa paraan ng ngiti niya sa akin. Nung sumunod na araw, pareho kaming invited sa birthday ng common friend namin. Hindi ako makatanggi kasi sinundo pa ako sa bahay nung may birthday.
inabutan ko na doon si Salen sa kabilang table. Nung makita niya ako ay tinabihan ako. Medyo awkward pero hinayaan ko na lang. Halatang lasing na si Salen dahil panay ang tapik niya sa akin habang nagkukwento. Kung umasta siya parang close pa kami. Nung una ay hinahayaan ko lang pero napansin ko na habang tumatagal pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko sa bawat tapik niya. Hindi naman malakas yung tapik pero hindi ko alam kung bakit nabibigatan ako. Maya-maya ay hindi na nga talaga maganda yung pakiramdam ko. Kahit hindi naman ako uminom nahihilo ako at parang masusuka. Pinagpapawisan din ako ng malamig at nasyak ako dahil tingin ko sa mga taong kaharap ko ay mga impaktong nakangisi sa akin. Hindi ko na alam kung paano ako nakaalis doon pero nagising na lang ako sa bahay namin. Sinabi ko kina mama ang nangyari at agad na pinatawag yung tito ko na albularyo. Sabi niya na hindi bastang tapik lang ang ginawa sa akin ni Salen. May masamang intensyon daw siya sa akin na pinadaloy sa pamamagitan ng palad. Pero paano naman niya nagawa yun? Kinilabutan ako. Naalala ko na nakausap niya si Aling Tilde. Posible siguro na tinulungan siya nito. Sabi ng tito ko ay huwag ko nang hahayaan na matapik niya ako. O kung hindi ko maiwasan ay tapikin ko raw pabalik para bumalik din sa kanya ang kung anumang masamang intensyon niya. Mula noon hanggat maaari ay iniiwasan ko na lang na magpanagpo kami ni Salen. Parang nakaramdam na ako ng takot sa kanya. Kung bakit naman parang sinasadya niya talagang abangan ako. Mabuti na lang at hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na makalapit. Pero isang araw, bigla na lang akong nabulaga nang bigla siyang sumulpot sa harap ko. Nag-aabang ako ng masasakyan noon. Casual na binati niya ako sabay tapik. Kinilabutan at nanlamig ako noon. May ilang sandali na hindi ko alam ang gagawin ko. Lalo at nakangisi siya sa akin na parang nakakaloko. Noon huminto sa harap ko ang pinara kong taxi. Bago ako sumakay ay bigla ko siyang tinapik sa balikat sabay babay. Tapos ay mabilis ko nang isinara ang pinto. Nakita ko pa sa side view mirror ng taxi ang pagkunot ng noo niya. Nung gabing yon ay nagsabi ako kina mama na hindi muna ako uuwi ng ilang araw at doon muna ako magsastay sa mga tita ko. Ganoon ako ka-paranoid. Hindi ko alam kung bakit pero kasi kinakabahan talaga ako. Pakiramdam ko ay may nagawa akong hindi tama at natatakot ako. Sinabi ko kina mama iyon at sabi nila okay naman daw si Salen kaya napanatag ako at nag-decide nang bumalik sa bahay ng sumunod na araw. Pero nabigla ako nung pag-uwi ko ay nadaanan ko na nagkakagulo sa bahay nila Salen. Dinala raw siya sa ospital nung umaga dahil dumaing ng matinding pananakit ng ulo. Pero nung gabing iyon ay namatay din siya. Hindi ko maipaliwanag yung takot at kaba na bumalot sa akin. Totoo kayang may masama siyang intensyon sa akin at bumalik lang sa kanya nung tapikin ko siya pabalik. Kung totoo man yon, ako ba ang may kasalanan? Pero kung hindi ko na ibalik sa kanya, posible kaya na ako ang namatay? O baka naman nagkataon lang din ang lahat. Magandang araw po sa admin at narrator ng channel na to. Pakitago na lang po ako sa pangalang Maggie. Isa po akong avid fan na taga Candelaria, Quezon.
Yung ibabahagi ko po sa inyong kwento ay base sa hindi magandang karanasan ng pamilya ko na nauwi sa isang malagim na trahedya. Laki po ako sa pamilyang mapamahiin. Maliit pa lang po kami ay nasanay na kaming halos lahat ng bagay, okasyon o maging pangyayari ay may pamahiin ang Lola Salvi na nagpalaki sa amin. May mga pagkakataon pong nagkakatotoo at may mga pagkakataon din naman na sablay. Pero isa lang naman ang laging sinasabi ng lola ko, sa maniwala ka man o hindi, wala namang mawawala kung susunod tayo. Mas mahirap ang magsisi sa huli. Ganyan po ang nangyari sa mga kamag-anak namin na dumalo sa burol ng Lola Salvi nito lang nakalipas na taon. Hindi ko naman po sinasabi na siguradong mapapahamak ka kung susuwayin mo ang pamahiin. Pero paano din kaya kung sumunod na lang? Baka mas malaki ang tsansa na walang mangyaring masama. Nung isang taon lang po namatay ang Lola Salvi sa edad na 80. 2 taon ang pagitan ng pagkamatay nila ni Lolo Bino na edad 90 naman nung mamatay. Panganay nilang anak ang mama ko at kami ang kasama niya sa bahay. Ang 2 anak pa niya, natawagin na lang natin sa pangalang Tito Michael at Tita Sara, ay parehong nasa Manila nakatira. May pamilya na sila at parehong maganda ang buhay. Unang dumating sa burol si Tita Sara, kasama ang asawang si Tito Vic at mga anak na si Leia at Willie. Sumunod ang asawa ni Tito Michael na si Tita Lulu, kasama naman ang 2 anak na sina Patty at Rico. Nag-commute lang daw sila dahil gamit pa ni Tito Michael ang sakyan kasama yung panganay nila na si Artem. Susunod na lang daw silang mag-ama. Habang nasa burol ay pinagmamasdan ko ang pamilya ni Tita Sara. Bibihirang pagkakataon lang kung magkita-kita kami kasi po ay masyadong abala sa negosyo ang mag-asawa. Halatang hindi sanay sa probinsya at buhay mahirap ang asawa at anak niya. Palibhasa ay may kaya at nasanay sa buhay Maynila. Ramdam ko naman na mababait sila. Nakikipag-usap naman at nagbibigay galang sa mga kamag-anak na ipinapakilala sa kanila. Si Tita Lulu naman ay yung tipong sosyal na maingay at prangka. Kinikwento niya yung katakot-takot na aberyang inabot nila sa daan habang papunta doon sa burol ng lola. Sabi ni Mama na ganoon daw talaga kapag nasa biyahe at papunta sa isang lamayan. Kung ano-anong nangyayaring hindi maganda at ganon din naman sa pag-uwi. Kaya nga sinasabi ng matatanda na bawal maghatid ng bisita o kaanak sa pagpunta at pag-alis nito sa lamay. Baka daw kasi hinatid sila ng Tito Michael habang pasakay sila. Tumawa lang si Tita Lulu at sinabihan si Mama na, "Ayan na naman kayo sa mga ganyang pamahiin nyo." Hindi na lang kami kumibo ni Mama. Kinagabihan ay dumating na rin si Tito Michael at ang pinsan kong si Artem. Habang naroon ang pamilya ni Tito Michael at Tita Sara, ay napakarami nilang ginawang paglabag sa mga pamahiin. Nasabi ko tuloy kay Mama na hindi kaya biling baligtad ang lola sa pagkakahiga niya sa kabaong dahil sa paglabag ng mga anak at apo niyang Manilenyo sa mga pamahiin. Sigurado ka kung hindi natutuwa ang lola. Sabi ni Mama na dati naman daw ay sinusunod ng mga kapatid niya ang mga pamahiin na iyon. Magmula lang daw ng makapag-asawa. Siguro daw ay impluwensya ng mga asawa ang pagbabago ng mga paniniwala nila. Isang araw bago ang libing ni Lola, nagpaalam ang asawa ni Tita Sara na kailangan na niyang bumalik ng Manila para sa isang importanteng business meeting. Hindi na raw siya makakadalo sa libing dahil baka hindi na siya makabalik gawa ng magtatagal daw yung meeting na yon. Nagsabi din yung anak ni Tito Michael na sasabay na rin daw siya
dahil may importanteng event daw sa school nila na kailangang attendan. Wala namang tumutol sa kanila at ikinalang ang kanilang desisyon. Pero nung paalis na si Tito Vic at Artem at nakita naming ihahatid sila pareho ni Tita Sara at Tita Lulu, ay pinigilan sila ni Mama at ilang matandang kamag-anak namin doon. Huwag na raw nilang ihatid hanggang sa sasakyan na nasa kalsada dahil masama iyon. Halata kong nairita si Tita Sara at nagsabing, "Manong, hayaan nga sila kung gusto nilang ihatid." Aalis daw ang asawa niya. Bakit daw siya pinipigilan kung gusto niyang ihatid? Naobserbahan ko kasi na sobrang sweet talaga nilang mag-asawa at naintindihan ko rin naman si Tita Sara. Kaya sinabihan ko si Mama na hayaan na lang at hindi naman kako namin pwedeng ipilit lagi sa iba ang paniniwala namin. Sa halip ay ipinagdasal na lang namin na wala sanang masamang mangyari. Pero nung gabing yun, sa gitna ng huling lamay ng Lola Salvi ay nagimbal kaming lahat nang may dumating na mga pulis at ibalitang na aksidente ang sinasakyan nila Tito Vic at Artem at parehong dead on the spot ang mga ito. Tawagin niyo na lang po akong Joeline. Isa po akong psychology student sa isang university sa Maynila. Malapit lang din po doon ang boarding house kung saan ako nagbe-bed space. Doon din po nangyari yung creepy at unforgettable experience ko na gusto kong i-share sa inyo. Nung mag-inquire kami at nakita ni Mama yung room ay inayawan niya na yon. Kasi daw yung available na bed ay diretsong nakatapat sa pinto. Si Mama nga po pala kasi masyadong mapamahiin na tao. Sabi niya, masama daw na nakatapat ang ulo o paa mo sa pintuan dahil parang sinusundo ka na ni kamatayan. Natawa po ako kasi ang weird ng isip ni Mama. Kaso wala na po talaga kaming ibang makita that time. Kaya sabi ko kay Mama, cut na muna niya yung mga pamahiin niya na yon at doon muna kami sa reality. Kaya ayun, wala na pong nagawa si Mama. After namin magbayad, nag-move in na agad ako kinabukasan. May isa akong kasama doon, si Sol. Pero madalas daw ay nandun siya sa condo ng friend niya. Kaya baka lagi din daw akong nagsusolo sa room. Unang gabi ko doon at wala naman akong kakaibang nararamdaman. Kaya malakas naman ang loob ko. Akala ko makakatulog agad ako dahil sa pagod. Pero maghahating gabi na dilat pa din ang mata ko. Baka ka ako namamahay lang ako. Lampas hating gabi na nun nang makatulog ako. Pero saglit pa lang akong nakakatulog nang magising ako saktong 3:00 ng madaling araw. Nagulat ako dahil bigla lang akong dumilat nang wala naman akong naramdaman o narinig na kahit ano. Kinaumagahan, ang laki ng eyebag ko. Hindi ko kinuwento yon kay Mama nung tumawag siya at kamustahin ako. Baka kasi mag-alala lang siya. Ok lang naman yung di ako nakatulog. Baka ganun talaga kasi first time kong nalayo sa kanila. Pero hindi ko akalain na yun lang pala yung una. Dahil sunod-sunod na gabi hindi talaga ako nakakatulog. Kahit pa nandoon si Sol at may kasama ako, ganun pa din. Kung makatulog man ako lagi naman akong nagigising tuwing 3:00. Naiiyak na ako pero hindi ko pa din sinasabi kay Mama. Hanggang isang gabi, maaga pa nun, sa wakas nakaramdam ako ng sobrang antok. Yung tipong
nagkakandaduling at hindi na halos maidilat ang mata. Kung kailan pa naman ako may ginagawa. Pero sinamantala ko yon at itinigil ko agad yung sinusulat ko at nahiga. Maya-maya pa, wala na akong namalayan. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakatulog nun nang maalimpungatan ako. Narinig ko kasi yung paglangit-ngit ng pinto. Bahagya ko nang naidilat yung mata ko at nakita kong unti-unti ngang bumubukas yun. Inisip ko agad na si Sol yun dahil may susi naman siya. Pero hindi ko na magawang antayin siyang makapasok dahil antok na antok talaga ako. Gusto ko talagang samantalahin at itulog nga lang, kaso pilit naman din akong ginigising ng diwa ko. Nung time na yon, sa pagitan ng pagpikit at mulat ng mata ko, ay nakita kong tuluyan nang nabuksan yung pinto. Iniangat ko yung ulo ko pero hindi ko nakita si Sol. Sa halip ay isang bulto ng matangkad na lalaking nakasuot ng barong. Pero hindi ko makita ang mukha, ang unti-unting pumapasok sa pinto. Napadilat na ako ng husto at napasigaw sa takot. Pero nagulat ako nang walang lumabas na boses sa bibig ko. Tumayo ako pero hindi rin ako makagalaw. Patuloy sa paglapit yung lalaking nakabarong at umupo sa paanan ko. Sa pagkakataong yun ay may mukha na siya pero hindi ko makilala. Malungkot lang siyang nakatingin sa akin. Nagpapanik na ako at wala na akong tigil sa pagsigaw at pagsikad. Alam kong gising na ako noon. Pero wala talagang boses na lumalabas at hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. Hanggang sa tumayo na yung lalaki at nakita ko na lang na inaakay na siya palabas ng isang matandang babae na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nakasuot din yun ng magandang damit. Tapos ay sabay na silang lumabas ng pinto. Lumingon pa sila sa akin at ngumiti bago tuluyang nawala sa paningin ko. Matapos yun ay bigla ko na lang naigalaw yung katawan ko at naabot pa ng pandinig ko yung sarili kong sigaw. Takot na takot ako nun. Bumangon ako at tumingin sa paligid. Pagtingin ko sa oras, 3:00 ng madaling araw. Napaiyak na lang ako at nag-decide na sasabihin ko na kay mama ang nangyayari. Pero naunahan niya akong mag-message at nawindang ako sa ibinalita niya. Patay na daw ang lolo Edmond ko na tatay ni Papa. Kinilabutan ako nang maalala ko yung matandang lalaking nakabarong. Noon ko na na-realize na si lolo pala yun at yung matandang babae na sumundo sa kanya ay si Lola Ena at nagpaalam sila sa akin. Hindi ko po alam kung nagkataon lang ba o may koneksyon nga yung pamahiin ni mama sa nangyaring iyon at sa mga gabing balisa ako at hindi nakakatulog. Basta ang siniguro ko nung time na yon na maghahanap na ako ng malilipatan na hindi nakatapat ang kama sa pinto. Hello po. Jewel po ang pangalan ko. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay nyo. May gusto din po akong ibahaging kwento tungkol sa isang pamahiin. Sabi nila, tuwing araw daw ng mga patay, ang kaluluwa daw ng mga mahal natin sa buhay na yumauna ay naghihintay sa tapat ng puntod nila para sa pagdalaw natin. At sa oras daw na hindi nila tayo makita doon, ay sila na ang dadalaw sa atin.
Mga lumang pamahiin na madalas kong madinig sa mga matatanda. Partikular na sa lola ko na hindi ko naman pinaniniwalaan kahit noong bata pa ako. Ang nasa isip ko kasi noon ay panakot lang yon nila lola sa amin kapag ayaw namin sumama sa kanila sa sementeryo. Pero sa naranasan ko noong nakalipas na undas ay nabago ang paniniwala ko. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho dito sa Maynila bilang isang nurse. Dito po ako nakikituloy sa mga tita ko na kapatid ng papa ko. Taga Pangasinan po kasi kami. Tuwing may okasyon ay saka lang ako napapauwi sa amin. Pero nung undas last year hindi ako umuwi. Hindi kasi ako nakakuha ng leave dahil kulang kami sa staff. Inaasahan pa naman ako nila mama dahil matagal-tagal na din akong hindi nakakauwi nun. Pwede pa din naman sana akong humabol. Ang kaso ay isang araw lang. Yung mismong November 1 lang. Tapos kinabukasan duty agad ako. Baka mas mahaba pa yung gugugulin kong oras sa biyahe dahil sa traffic kesa sa ma-spend ko yung time sa kanila. Bispiras ng undas, umalis sina Tita Ispe kasama ang dalawang pinsan ko. Nasa graveyard shift ako noon kaya kinabukasan na ng umaga ang uwi ko. Bale ako lang mag-isa doon sa bahay nila kasi nasa abroad si Tito Rod na asawa niya. Pagdating ko sa bahay ay tinawagan nga agad ako ni mama noon at sinisermonan. Nagpaliwanag naman ako. Gustuhin ko man kako wala naman akong magagawa at trabaho yun. Sabi pa ni mama na unang undas pa naman daw yun ni lola at dapat sana ay kumpleto kaming dadalaw sa sementeryo. Namatay na po kasi ang lola Feli ko buwan ng July noong taon din na yon at iyon pa ang huling uwi ko. Tinakot pa ako ni mama na dahil hindi nga ako dumalaw ay ang lola Feli ko na lang daw ang dadalaw sa akin. Natawa na lang ako kay mama na hanggang ngayon naniniwala pa din sa mga pamahiin. Sabi ko na lang ay may intindihan naman kako ako ni lola Feli. Habang nag-uusap kami noon ni mama ay medyo nadidistract ako sa lumilipad-lipad na paru-parong itim sa ulunan ko. Maraming halaman sa labas si tita pero dinatnan ko namang saradong-sarado ang pinto at bintana. Kaya baka kako nakapasok na yon bago pa makaalis si na tita. Hindi ko na binanggit yon kay mama dahil tsak, iba na naman ang ipapakahulugan niya doon. After namin makapag-usap ni mama, nag-breakfast lang ako kasi sigurado hapon na gising ko noon. Yung paru-parong itim, sige lang nang ikot sa ulunan ko hanggang sa nakaligo na ako at nakapasok sa kwarto para mahiga ay nakasunod pa din siya. Medyo nabother na ako noon at naalala ko yung pamahiin ni lola tungkol sa paru-parong itim. Pero mas pinili kong i-ignore na lang at natulog na ako. Ang alam ko hindi pa naman ako katagalan nakakatulog noon. Sa tansya ko ay mga nasa after lunch pa lang nang bigla akong maalimpungatan dahil sa amoy ng kandila. Pero nang maimulat ko ng husto ang mata ko ay nagulat ako nang makita kong madilim na ang paligid. Pagtingin ko sa orasan ay pasado 6:00 na ng gabi. Nagtaka ako. First time ko yatang inabot ng ganon katagal sa pagtulog. Noon sumigid uli sa ilong ko yung amoy ng kandila kaya napabangon ako. Nagulat pa ako nang sa pagtayo ko ay makita kong nandoon pa din yung paru-parong itim sa ulunan ko. Paglabas ko ng kwarto
ay sinalubong ako ng dilim at kakaibang lamig ng hangin. Nagtaka ako kasi wala namang nakabukas na electric fan dahil nga sa kwarto naman ako natulog. Sarado din ang pinto at bintana. Tapos nakaamoy ako ng bulaklak na sampagita at yun ngang kandila. Saglit akong natigilan at napaisip. Aware ako sa mga ganoong senaryo pero first time ko lang na experience yun. Ayaw kong maniwala pero hindi ko na mapigilan makaramdam ng kakaiba. Tapos napatingin ako sa gawin ng pinto. May nakita akong liwanag sa ibabang part nun na nanggagaling sa labas. Binuksan ko ang ilaw tapos yung pinto. Laking gulat ko nang makita kong may hilera ng kandilang maayos na nakatulo sa gilid ng pinto. Sarado ang gate at ako lang talaga ang tao doon at sigurado din akong hindi ako ang nagtulos nun. Kinikilabutang papasok na sana ako sa loob nang mahagip ng mata ko ang isang bulto ng taong nakaupo sa garden set. Kinabahan ako. Tinanong ko kung sino siya, anong ginagawa niya doon, at paano siya nakapasok. Nang hindi sumagot ay inaninag ko siya at biglang nanlaki ang mata at ulo ko nang makilala kong si Lola Feli yun. Lola ko siya pero patay na siya kaya sa takot ay napakaripas ako ng takbo papasok sa loob ng bahay. Pinatunayan sa akin ng Lola Feli ang pamahiin na kung hindi mo dadalawin ang mahal mo sa buhay na namayapa ay sila na lang ang dadalaw sa'yo. Ako po si Celo, 26 years old. Isang beses, nakapakinig po ako ng kwento tungkol sa mga pamahiin. Kaya naalala ko na naman yung naging karanasan ko. Nangyari yun noong 20 pa lang ako at nagdodorm pa sa Sampaloc, Maynila. Tubong Leyte po ako at isa sa mga pinaniniwalaan ng pamilya namin ang iba't ibang pamahiin nating mga Pinoy. Bitbit ko ang paniniwalang yun kahit saan ako magpunta. Hanggang sa nagdodorm na nga ako. May kasama ako ron na 2 babae. Mga working student din gaya ko. Sina Patrice at Eda. Mga ahead sila sa akin sa dorm kaya mas close silang 2. Lalo na at iisa pa sila ng pinapasukang part-time job. Okay lang naman yon kasi pareho naman silang mabait sa akin. Isang beses, habang nagkakape ako sa terrace ng dorm dahil walang pasok, nakita ko silang paparating. Habang naglalakad sila palapit sa akin ay napakusot ako ng mata. Nakita ko kasi si Patrice na walang mukha. Pagtingin ko naman kay Eda, meron naman siya. Binalik ko ang tingin ko kay Patrice. Wala talaga siyang muka. Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong kape. Yung kamay ko, biglang nanganig sa paghawak sa mug. Inalis ko ang tingin ko kay Patrice. Naisip ko agad yung masamang ibig sabihin nun. Sa pinaniniwalaan naming pamahiin, kapag daw nakita mong walang mukha ang isang tao, ang ibig sabihin ay kamatayan. Mamamatay siya. Hindi ko namalayan na nasa harapan ko na pala silang 2. Nagtataka kung bakit daw ako nakatulala. Para akong nakakita ng multo. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko. Napailing ako. Sabi ko, wala. May naalala lang ako.
Nung lumampas na sila sa akin at papasok na sa loob, ay biglang nagbago ang isip ko. Tinawag ko si Patrice at sinabi ko sa kanya na kailangang sunugin niya ang suot niyang damit ngayon. Kumunot ang noo niya. Bakit daw niya susunugin? Kakabili nga lang niya nun. Ang mahal-mahal pa raw ng bili niya. Hindi na ako nagkaila. Sabi ko, nakita ko kasi siyang walang mukha Nagkatinginan sila. Si Eda, naniwala siya sa akin. Kinukumbinsi niya si Patrice na sunugin na nga ang suot na damit. Pero si Patrice, natawa lang siya. Lumang pamahiin na raw yun. Ba't naniniwala pa raw kami hanggang ngayon? Tatalikuran na sana niya kami, pero hinabol ko siya at hinawakan sa braso. Sabi ko, sana naman maniwala siya. Wala namang mawawala kung susunod siya. Nag-alok na lang ako na papalitan ko o babayaran ang damit na suot niya. Kahit hulugan, sumunod lang siya sa akin. Pero hindi na siya umimik. Tinignan niya lang ako ng makahulugan, sabay talikod na sa akin. Hindi ko siya napilit, kaya nag-alala ako para sa kanya. Sabi ni Eda, hayaan na lang daw namin. Ang importante ay nabalaan namin siya. Hindi ko alam kung tama bang sinabi ko pa yon kay Patrice. Naguluhan din kasi ako. Sabi ng ibang matatanda, kapag ganun, ibulong daw sa hangin. Para sa hangin sumama ang masamang mangyayari. Pero may nagsabi rin naman na dapat ngang sunugin ang damit na suot ng tao na nakita ang walang muka para mapigilan ang hindi magandang kapalaran niya. Ang ginawa ko na lang, isinama ko si Patrice sa pagdarasal ko bago ako matulog. Pero kinabukasan din, napabangon akong bigla nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Eda. Si Patrice raw, ayaw nang gumising. Dalawa na kaming yumugyog sa kanya. Pinatawag ko ng tricycle si Eda para madala namin sa ospital si Patrice. Wala kasi kaming ibang kasama sa dorm nung araw na yon. Yung landlady namin may pinuntahan. Nadala pa naman namin siya sa ospital. Ang kaso, dead on arrival na raw. Nagyakap kami ni Eda. Nanghina kami pareho. Pati tuhod ko, nanlambot. Napakabilis naman ang pangyayari at hindi pa namin alam nun ang dahilan kung bakit hindi na nagising si Patrice. Nang dumating ang mga magulang ni Patrice, ay saka lang namin nalaman na dati na palang may sakit si Fat. Hindi na lang niya sinasabi sa amin. May mga iniinom din pala siyang gamot na hindi rin niya ipinapakita maski kay Eda. Hindi ko naman binibigyang hustisya yung nangyaring pamahiin. Pero nagkataon lang ba o sadyang kapalaran na ni Patrice na hanggang doon na lang ang buhay niya? Magandang umaga po. Ate Beng na lang ang itawag niyo sa akin. Ang totoo, wala po akong hilig sa mga katatakutan o anumang supernatural na pinaniniwalaan, lalo na sa mga pamahiin. Lumaki kaming magkakapatid na hindi itinuro ng mga magulang namin ang tungkol dyan. Nang makapag-asawa na po ako sa edad na 29, ay lumipat kami ng bahay ng asawa ko sa lugar nila. Doon kami nagpatayo ng bahay. Bale, bukod sa pintuan namin sa unahan, ay meron din po kaming pintuan sa kusina na katapat ng pintuan namin sa harap. Kaya pwede kang dumaan sa harap, pwede ring sa kusina palabas man o papasok ng bahay. Napansin ko lang
na mula nang lumipat kami sa bahay na ipinagawa namin ay puro kamalasan na ang inabot namin. Una ay natanggal sa trabaho ang asawa ko dahil isa siya sa nabawas na mga empleyado. Humina kasi ang kumpanya nila. Pangalawa, nagkaroon ng problema sa pagbubuntis ko. Ilang beses akong na-confine sa ospital. Masiguro lang na okay kami nang dinadala ko. Tapos na-diagnose ang asawa ko ng cancer. Awa naman ng Diyos ay naagapan ang cancer niya. Kahit puro herbal lang ang ipinanggamot namin. Nawalan nga kasi siya ng trabaho. Kaya hindi namin mabili ang mga gamot na inireseta ng doktor. Wala rin namang matatag na kabuhayan ang mga biyenan ko, pati mga magulang ko, para matulungan kami. Bukod sa mga problemang yon ay namatanda pa ako. Ilang beses akong hinimatay, nawala sa sarili, natulala, at nagsasalita pa raw akong mag-isa. Pinatawas ako ng biyenan ko at lumalabas na may maligno raw na nagkakagusto sa akin mula sa matandang puno na nakapwesto sa likuran ng bahay namin. Balak daw patayin ang bata sa sinapupunan ko at kuhanin ako. Natakot talaga ako noon. Nagamot naman ako ng albularyo. Nang makita ng albularyo ang estilo ng bahay namin ay sinabi niya na pasarahan ko na lang daw ang pintuan ko sa kusina. Ipalipat ko ng pwesto, yung hindi katapat sa isa pang pinto namin. Isa raw kasi yon sa dahilan kung bakit minamalas kami nung una pa mang pagtira namin doon. Bagamat ang dalawang pintuan ay pwedeng maging pasukan o daluyan ng swerte, yun din daw ang nagiging daanan ng mga kamalasan. Hindi lang kamalasan, nagsisilbi rin daw na lagusan ng masasamang elemento, enerhiya at mga espiritu mula sa labas. Malayang nakakalabas-masok sa bahay namin. Mas mainam daw kung hindi magkakatapat ang pinto nang sa ganon ay hindi makapag-anyaya ng mga hindi karapat-dapat at hindi nakikitang bisita. Gayon din ang kamalasan sa bahay. Desperada na ako noon sa mga nangyayari sa amin, kaya sinunod ko ang payo ng albularyo. Pinasarahan ko ang pintuan sa kusina. Mula naman noon ay medyo umaliwalas na ang buhay namin. Nagkaroon na ulit ng bagong trabaho ang asawa ko bago ako makapanganak. At nung nakapanganak na ako ay hindi na ulit kami bumalik sa ospital. Parehong umayos ang lagay namin ng baby ko. Hanggang ngayon, kung datnan man kami ng problema ay puro maliliit na problema na lang na kayang-kaya naming iresolba. Hindi gaya dati na sunod-sunod at puro mabibigat pa. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa albularyong nagsabi sa amin ng tungkol sa pamahiin ng magkatapat na pintuan. Ako po si Tasha ng Pangasinan. Noon lang pong 2022 ay may nangyaring hindi maganda sa pamilya namin. Pareho pong naaksidente sa motor ang dalawang pinsan kong lalaki na sina Kuya Bong at Kuya Nards. Sa amin pong magpipinsan ay silang dalawa talaga ang pinakamalapit sa isa't isa. Mula pa man nung maliliit pa kami, sila kasi ang laging magka-eskwela at iisa lang din ang circle ng mga kaibigan at naging tropa nila hanggang high school. Nangyari pa nga na iisa lang ang niligawan nilang babae. Pare-pareho silang binasted kaya tinawanan na lang nila ang isa't isa. Hanggang sa isang gabi ay nagulantang kami sa
balitang na aksidente ang dalawa na parehong nakamotor. 17 na sila at galing sa inuman dahil birthday ng isa sa mga kaibigan nila. Bukod sa mga nakainom ay madulas pa ang kalsada nun dahil umuulan din. Nasyak talaga kaming pamilya sa nangyari. Pareho naman silang nadala sa ospital. Si Kuya Bong ay naisalba pa matapos mag-agaw buhay. Pero si Kuya Nards, siya yung nagtamo ng mas malalang tama kaya hindi na siya nagawang isalba ng mga doktor. Kung meron mang higit na nalungkot sa pamilya namin ay si Kuya Bong yon. Hindi niya matanggap ang nangyari, lalo na ang kamatayan ng pinsan at itinuring niyang matalik na kaibigan na si Kuya Nards. Nung araw ng libing ni Kuya Nards, nasa ospital pa noon si Kuya Bong. Hindi pa siya pwedeng lumabas, sabi ng doktor. Pero nung nasa kalagitnaan na ang naimamartsa namin sa paglilibing kay Kuya Nards ay nalingunan kong tumatakbo si Kuya Bong. Humahabol siya sa libing ni Kuya Nards. Ginapangan ako ng kilabot dahil alam ko na masama iyon sa pamahiin. Napalingon na rin sa kanya ang mga iba pang kamag-anak namin. Lahat sila nagulat. Pare-pareho kami ng reaksyon. Hinihingal pa si Kuya Bong kaya inalalayan ko siya. Wala raw siyang masakyan. Sobrang traffic kaya tumakbo na lang daw siya. Gulat na gulat kami kasi hindi namin sukat akalain na gagawin niya yon. Nahahabol pa siya sa paglilibing namin kay Kuya Nards, gayong hindi pa nga siya magaling. Kaya pala ay tumakas lang siya sa ospital. Sabi niya, gusto niyang makita si Kuya Bong sa huling sandali. Babalik naman daw siya ng ospital pagkatapos ng libing. Hindi ko na lang binanggit kay Kuya Bong o kahit na kanino sa mga kamag-anak naming nandoon ang tungkol sa pamahiin ng paghabol sa libing. Ayaw ko kasing makadagdag pa yon sa isipin nila. Basta, ang sabi ko na lang kay Kuya Bong, pagkatapos ng libing ay sasamahan ko siya pabalik sa ospital kasi kailangan pa talaga niyang magpagaling. Nagtataka nga kaming lahat kung paano niya nagawang tumakbo, gayong mahina pa ang mga tuhod niya gawa ng aksidente. Siguro ay ginabayan o inalalayan siya ng kaluluwa ni Kuya Nards. Pero sigurado ako na hindi gugustuhin ni Kuya Nards na humabol pa sa libing niya si Kuya Bong. Maunawain si Kuya Nards kaya mas pipiliin niya na magpagaling na lang muna si Kuya Bong sa ospital kaysa makipaglibing sa kanya. Pero nandoon na nangyari na kaya wala na kaming magagawa. Iyak ng iyak si Kuya Bong habang inililibing si Kuya Nards. Matapos naman yon ay tinupad niya ang sinabi niyang babalik siya sa ospital. Sumama ako sa kanila ni tita na mama niya. Habang daan nga pabalik sa ospital ay sinisermona ni tita ang pinsan ko. Dapat daw hindi yon ginawa kasi bukod sa mabibinat at kung mapaano pa siya masama raw yon. Masama ang humabol sa patay habang naglalakad na ang prosesyon ng libing. Naniniwala rin pala si tita sa mga pamahiin. Wala pang isang buwan mula nang mamatay si Kuya Nards ay isa na namang hindi magandang balita ang natanggap ng pamilya namin. Si Kuya Bong naman ang sumakabilang buhay. Nagkaroon kasi ng komplikasyon ang mga sugat na tinamo niya nung aksidente. Tapos itinakbo pa niya. Hindi ko masyadong naintindihan ang paliwanag ni tita sa sinabi ng doktor. Basta malinaw lang sa akin ay ang pagtakas ng pinsan ko sa ospital ang naging dahilan. Napasama raw yun sa katawan niya. Ginawa naman daw ng mga doktor ang lahat ng magagawa nila. Kaso naging pasaway si Kuya Bong. Tapos
lagi pa siyang umiiyak at hindi kumakain nung nasa ospital pa siya na dapat sana ay nagpapalakas siya at nagpapagaling. Sa halip na nakaligtas na siya sa aksidente ay parang siya pa ang gumawa ng paraan. Hindi lang makahabol sa libing ni Kuya Nards, kundi makahabol din hanggang sa kabilang buhay. Sabi ni tita, hindi raw kasi matanggap ni Kuya Bong ang pagkawala ng pinsan naming itinuring na niyang tunay na kapatid. May ipinagtapat pa raw si Kuya Bong sa mama niya na siya ang dahilan kung bakit sila nadisgrasya. Kaya siguro ay inuusig din siya ng konsensya niya, bukod sa mahal na mahal din talaga niya si Kuya Nards. Ang sabi raw kasi ni Kuya Nards, doon na sila matulog sa tropa nila dahil nakainom na nga sila at sumama pa ang panahon. Pero nagpumilit daw si Kuya Bong na umuwi. Hindi naman daw siya pwedeng pabayaan ni Kuya Nards. Kaya ayun, hinarap nila ang aksidenteng kumitil sa buhay ni Kuya Nards at sumunod na rin nga agad siya. Iniisip ko rin kung may kinalaman ba ang paghabol niya sa libing sa pagkamatay din niya. Leticia po ang pangalan ko. Hindi ko po alam kung ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay dahil sa pamahiin o sadyang may masamang elemento lang sa lugar na pinagtirikan ng bahay namin. Pangalawang beses ko na pong pagbubuntis nang mangyari yon. Nung unang beses na nagbuntis ako ay nasa puder pa kami ng mga binan ko. Pero dahil pareho naman kaming nagkaroon ng maayos na trabaho ng asawa ko, kaya nagawa naming makapag-ipon para sa pangarap naming sariling bahay. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko ay okay naman. Paminsan-minsan ay pinupuntahan ko ang ipinapagawa naming bahay na hindi kalayuan sa bahay ng mga binan ko. Sa loob ng 3 buwan ay nagawa na ang bahay namin at agad kaming lumipat. Excited kasi kami. Pero makalipas lang ang 2 buwan ay may nagibang bahagi ng bahay sa bandang dingding at kisame. Hindi maayos ang pagkakagawa. Kaya nagalit ako noon sa mga gumawa sa bahay namin. Pinatawag ko nga ulit kasi maayos naman ang pagbabayad namin sa kanila, pero hindi nila inayos ang paggawa. May kapitbahay kaming matanda na nakarinig sa pag-uusap naming mag-asawa. Sa harap ng bahay kasi kami nag-uusap nun. Sabi niya, makikisabat na raw siya sa usapan namin. Buntis raw ako. Dapat daw, ipagpaliban ko na muna ang pagpapaayos ng bahay. Dahil masama raw sa buntis ang magpagawa ng bahay. Ayon daw yon sa mga pamahiin. Tumango na lang ako sa matanda. Pero sa totoo lang ay hindi ko inintindi ang sinabi niya. Hindi kasi ako naniniwala sa mga pamahiin na dati pa ring sinasabi ng nanay ko sa akin. Sa isip-isip ko, sa makabagong panahon, uso pa ba yun? Pinatuloy ko pa rin ang pagpapaayos ng bahay. Isang beses, habang inihahanda ko ang lunch ng 2 gumagawa, ay bigla na lang nagtatakbo yung isa. May nakita raw kasing itim na duwende na nakatayo sa isang sulok ng bahay namin, malapit sa ginagawa naming kisame at dingding. Malas daw ang itim na duwende. Isa pa, nananakit daw yon. Matalim nga raw ang tingin sa kanya. Matapos nun, hindi na bumalik yung lalaki. Maski yung isa, ayaw na rin gumawa. Kalahati na nga lang ang kinuhang bayad. Natakot din sa sinabi nung kasama niya. Inis na inis ako nun
Kasi para silang mga bata na natakot sa duwende na para sa akin ay kwentong pambata lang. Kumuha na lang ng ibang gagawa ang asawa ko. Sa pagkakataong yun, parang gusto ko nang maniwala dahil ganon na naman ang nangyari. Nakakita rin sila ng itim na duwende gaya ng sinasabi ng mga nauna naming trabahador. Ang ginawa ng asawa ko ay tumawag siya ng pare at ipinabless ang bahay namin. Pero hindi na kami kumuha ng bagong gagawa ng sirang bahagi. Ang asawa ko na mismo ang gumawa. Tinulungan ko na lang siya. Wala naman kaming nakitang itim na duwende. Noong kabuwanan ko na, doon ako nahirapan ng husto. Sobrang sakit ng pagle-labor ko. Di gaya sa una kong anak. Ang alam ko sa una, mas mahirap at sa pangalawa ay magiging madali na. Pero baliktad. Sa pangalawa ako nahirapan ng todo. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko na para bang may nakapasan sa akin. Ang nangyari ay hindi na ako nakaabot sa ospital. Sa tricycle na sinakyan namin doon mismo ako nanganak. At ang masaklap ay hindi nakayanan ng anak ko. Nang madala kami sa ospital, wala akong malay. Pagkagising ko, sinabi na lang sa akin ng asawa ko na ako lang daw ang nakaligtas. Gumuho ang mundo ko noon dahil sa nangyari. Iniisip ko kung dahil ba sa duwending itim o dahil sa pamahiin kaya nangyari yon. Baka dapat ay sinunod ko na lang ang payo ng matanda na ipagpaliban ng pagpapaayos ng bahay dahil masamang araw yon sa pamahiin. Bata pa po ako ay naniniwala na ako sa mga pamahiin dahil yan ang ipinamulat sa amin nila nanay at tatay, pati ng mga lolo at lola ko. Ako nga po pala si Clara. May kwento akong siguradong maghahatid ng kilabot sa inyong mga makakapakinig. Nangyari po yun nang mamatay ang isa sa mga kaklase namin nung high school. Kakagraduate lang po namin noon sa high school at isa si Rodinet sa mga naging kaibigan ko. Nung huling pagkikita namin at pag-uusap, sinabi niya sa akin na hindi na raw siya makakapagpatuloy sa kolehiyo dahil kailangan niya munang magpagaling. May sakit daw kasi siya. Nabigla ako sa sinabi niyang sakit niya. Meron daw siyang leukemia. Kaming magkakaeskwela, pati teacher namin, ay nagpa siyang dalawin siya. Sabay-sabay kami. Kaso, hindi na namin inabutan sa bahay nila. Dinala na raw sa ospital, kaya ipinagdasal na lang namin doon mismo sa bahay nila. Malayo kasi ang ospital sa probinsya namin, kaya hindi na kami nakasunod doon. Nung unang gabi ng burol ni Rodinet ay nagpuntahan na agad kaming magkakaeskwela. Nagpunta rin ang teacher namin pero nauna siyang umuwi. May aasikasuhin pa raw kasi siya kaya babalik na lang siya sa huling lamay. Bago siya umalis, binilinan niya kami na magpagpag. Masama raw ang hindi magpagpag dahil sasama raw sa amin ang kaluluwa ng namatay naming kaklase. Panay opo namin kay ma'am, pero pag alis ni ma'am, yung mga kaklase naming lalaki at iba sa mga babae ay nagtawanan. Paano raw sasama sa amin ang patay? Isa lang naman ang patay ang dami namin. Alangan naman daw na samahan kaming lahat pa uwi sa bahay.
pamimiloso po nila. Tahimik lang ako kasi naniniwala nga ako sa mga pamahiin, kaya naniniwala rin ako sa sinabi ng teacher namin. Mga bandang 9:00 nang magkayayaan na kaming umuwi, pinaalala ko sa kanila na kailangan naming magpagpag. Kaso parang nagkakaisa sila na hindi na gawin yon. Kasi alanganin na raw ang oras ng gabi at wala rin naman kaming mapagpagan. Dati kasi sa probinsya, wala pang mga convenience store, mga fast food na pwedeng tambayan o maski tindahan sa ganong oras sarado na. Sabi ko sa kanila, tumambay muna kami sa tindahan kahit sarado na. Magpalipas lang kami ng ilang minuto ron, kaso ayaw nila. Gusto na nilang makauwi. Baka makakita pa raw kami ng aswang doon at hindi multo ni Rodinet. Wala akong nagawa kasi nagkaisa sila ng pasya. Nagkanya-kanya na nga sila ng uwi. Siyempre umuwi na rin ako, pero panay ang lingon ko sa likuran. Nakauwi naman ako ng maayos. Nagdasal na lang ako nung gabi sa altar namin bago ako natulog. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog nun nang magising at maramdaman kong may humahaplos sa balikat ko. Hindi pa ako dumilat. Pinakiramdaman ko munang mabuti. Nangilabot ako dahil alam kong hindi ako nananaginip. Malamig na kamay ang humahaplos sa balikat ko. Tapos nakarinig ako ng nakakakilabot na bulong sa tenga ko na para bang boses ni Rodinet. Hindi ko lang maintindihan ang sinabi. Bigla akong dumilat at bumangon habang yakap ko ang unan. Luminga ako sa paligid ng silid. Wala naman akong nakita. Sa takot ay lumipat ako ng kwarto nila nanay. Doon na ako natulog. Kinabukasan, nang makita ko ang kaklase kong si Jamie na kasama ko nung gabi, sinabi niya ang naranasan niya. Nagulat ako dahil ganun din ang nangyari sa akin. Pareho kaming may humaplos na malamig na kamay sa balikat at bumulong ng nakakatakot sa tenga namin. Dahil doon, pinuntahan namin ang iba pa naming kaklase na kasama namin sa burol ni Rodinet noong gabi. Lahat kami ay iisa ang naranasan. Kaya lahat sila ay naniwala na sa pamahiin tungkol sa pagpag. Natakot na rin ako kaya hindi na ako nagpunta sa lamay. Nakipaglibing na lang ako, ganun din ang iba ko pang kaklase. Kasi nga wala naman kaming mapapagpagan dahil dati sa lugar namin ay kokonti lang talaga ang mga kabahayan. Maaga pang nagsasara ang mga tindahan, pati ang kapilya. Kaya wala talaga kaming ibang mapupuntahan. Lahat naman kami ay nakipaglibing. Ibinulong namin kay Rodinet ang nangyari, kaya hindi na kami nakabalik sa burol niya. May iba namang nagsabi na napaglaruan lang kami ng masamang espiritu at hindi talaga multo ni Rodinet ang sumama sa amin, gaya ng iniisip namin. Pero kahit ano pang sabihin nila, naniniwala pa rin ako sa mga pamahiin at sa pagpag.